Good morning everyone! So for today's video, gusto ko lang i-share yung aking simple home charging station ng aking VinFast MPV7. So this is a full electric vehicle. So sa mga magpapakabit pa lang ng wall charger or sa mga nakakuha na ng unit kagaya ng Limo Green pero wala pang nabigay na wall charger sa kanila, baka makatulong itong video na to, baka magamit nyo. So I'll share my setup na lang. So disclaimer lang, hindi accredited ni VinFast yung nag-install nitong wall charger. So para to sa mga, alam mo yon, yung ayaw nang gumastos ng sobrang laki. Pero kung meron naman kayong budget, marirecommend pa din na magpa-install na kayo sa accredited installer ni VinFast kasi kapag doon kayo nagpa-install, meron silang warranty na po-provide. Unlike kapag sa third party kayo nagpa-install, sa mga kilala lang, kapag nagka-problem tayo sa unit, di siya mako-cover ni VinFast. So just keep that in mind, okay? Now, yung mga hindi naman nagpa-install sa installer ni VinFast, gagaya ko, ang pinaka-recommend ko ba dyan is of course, seek professional advice from an electrical engineer or electrician. Yung dapat merong experience kasi alam naman natin na sobrang delikado yung anything electrical, very delicate. So always seek professional assistance or professional advice from them. Okay, so ipakita ko na yung aking setup. Very simple and minimalist lang siya. Kung mapansin nyo, wala siyang breaker. No, meron siya. Andun na siya sa kabilang side. Papakita ko pero very critical na dapat meron tong sariling breaker na walang kahalo. Okay, so this is a 7.4 kilowatt charger and ang recommended na breaker na ikakabit niya dito is 40 amperes. Okay, 40 amperes yung gagamitin natin na breaker. So actually take 2 na to kasi originally dito ko siya pinalagay pero pinalipat ko kasi ayan, nasa baba siya ng condenser unit ng aircon so hindi siya safe especially kung may maintenance ito, kung lininisin. So babasa siya. Unless meron ka nung outdoor housing nitong pwedeng ilagay dito. So ako dahil hindi naman ito nauulanan, meron namang bubong. Ayan. So pinalipat ko na lang, hindi ko na pinalagyan. Ayan. So magpapalagay din ako nung para itong hose na to, nilalagay ko siya dito. So far kasi kaka-install lang, kaya dito ko lang muna siya hinuhook. Ayan. Diyan ko na lang muna siya pinupulupot. So yan. So yan, number 1, dapat 40 amperes yung breaker na gagamitin. Number 2, dapat at least size 10 yung gagamitin natin and 3/4 dapat siya, yung may ground. Kasi kapag gumamit tayo ng size 14, size 12, iinit siya. Although ito, may init pa rin naman. Pero okay naman na. Hindi siya yung kapag hinawakan mo mapapasok ka. So okay naman yan. Actually, ang recommended size is size 8. Pero sobrang mahal niya. Kaya yun, ang binili ko na lang is size 10. Yan. 3/4 to, 3C. So, ibig sabihin, 3 yung wire niya sa loob. Okay? May ground yun. Okay, so ipakita ko naman kung saan siya dumaan. Ayan. So, kung gusto natin na mas maganda, sana naka-chip to. No? May chipping sana ginawa para hindi exposed tong mga cables natin. Pero, matrabaho kasi siya, magiging madumi, and then may restoration works pa. So, hindi na ganun yung pinagawa ko. So, ito, breaker to nung aircon. Ngayon, yung breaker nito, dito natin siya, ayan, so dito siya dumaan. Ayan. Ayan. Ayan siya, ayan. Tapos, dito siya dumaan. Yan. Tapos ito na yung breaker niya. Yan. So, this is 40 amperes. Schneider Electric yung breaker na ginamit. So, yan. So, may ground siya. Kasi kapag walang ground to, mag-fault yung charger. Hindi siya gagana. So, syempre, iba-iba naman yung magiging setup natin. Depende sa bahay, sa setup ng bahay nyo. Kaya marirecommend ko talaga na mag-seek ng professional advice from your electrical engineer or your experienced electrician. So dito siya nakatap. So from from Meralco, bago pumunta sa main panel board ko sa loob ng bahay, tinap na namin siya dito. Yan. Yan, dyan siya nakatap.
Okay. So yun, sige, itry natin mag-charge para mapakita ko. Buksan ko muna tong unit. Yan. Okay. Siyempre, buksan ko pala muna yung breaker, no? Para gumana. Yan. Yan, bukas na siya. Yun. So, nakalagay dito, ready. Yan. Okay, ngayon, kuha na natin si charger. Ayan. Then, let's see. Yeah. Ayan. So, ayan. Nag-link na siya. Tapos, makikita natin. Ayan. Nag-charge na siya. Ayan. Gusto ko titignan natin yung unit. Pasok tayo dito. Yeah. Ayan. So, it's charging na. Yan. So, ito yung pumapasok sa sasakyan sa 15.7 amperes. So, ano yan? Consistent yan. Mula nung kahit na-try ko siya from 13% to 100%, nandyan lang lagi siya. Nasa 15 amperes lang yung pumapasok. So, yan. So, to answer kung ilang hours yung inaabot kapag gamit tong standard wall charger ni VinFast, from 13% to 100%, nasa 8.5 hours yung kailangan para mag-full siya. So yun lang, pambahay lang ako, no? Shinare ko lang talaga yung setup ko para sa mga mag-install pa lang ng kanilang wall charger. Pero again, follow the standards, dun tayo palagi. And then, kapag may budget naman, dun na kayo magpa-install sa accredited installer ni VinFast or sa mga installer talaga na professional ng mga charging station. Hindi lang na VinFast, kahit ng mga ibang brand, yung mga BYD, Tesla, nakakapag-install sila. So okay kung doon kayo magpapa-install para meron din kayo peace of mind and of course, safety. So kung sa kagaya ko na ayaw na gumastos ng malaki talaga for the installation, seek professional assistance. Yun lang talaga, pinakamahalaga. Seek professional assistance. And kung ano yung specs na ibibigay, kung ano yung specs na mga nakikita nyo, yun yung sundin nyo. So again, size 10 at least. Kung kaya, size 8, yun talaga yung recommended na gamitin. And then, 40 amperes na breaker. Okay? So yun lang, sana nakatulong and I'll see you in another video. Peace!